So let us see what do we have here for ya guys today. Someone could be feeling like this. Four of Cups energy. Look at his or her face. It looks like this person here, no, is parang merong mga magagandang nangyayari sa paligid niya pero hindi niya masyado napapansin. And this person here is looking at this. Okay? One cup, kahit meron pang ibang mga cups dito, no. So it looks like this person here, meron siya ditong specific, no, na pinakaiisip. Okay? And from the looks of it, the vibe of this person here could be someone who's serious. Like literal na seryoso sa life. Ayan. Doesn't have to be na hindi na siya tumatawa, no? Or hindi na siya rito nakikipagbiruan, no? Pero yung ibig kong sabihin, parang seryoso siya rito sa situation na to. And yeah, I also do pick up na seryoso talaga siya sa life. Okay? Yeah, yung pagkaseryoso niya, yung parang feeling niya pasan niya ang mundo, world energy. But it looks like parang meron siyang kailangang tapusin or i-end, no, sa kanya ritong side. There's something, no, na nakikita natin dito in order na magkaroon rito, no, ng um, something, no, na parang makikinabang siya or magbe-benefit siya from it, no. Yeah, double Roman numeral number 10. And the next one is Roman numeral number 1. So meaning to say, parang may kailangan siya ritong i-end in order for him, no, to begin something. So let us see. Ano naman ngayon? Ano naman? Okay. Oh. Okay. Correct ka na. I see. Kung sino man 'tong kumo-connect sa inyo sa love, medyo overthinker siya. Medyo nag-o-overassess siya sa mga bagay-bagay at medyo masasabi ko na more likely dun siya sa negative side kaysa sa pagiging positibo. Mamaya sabihin ko sa inyo bakit, 'no. So, center of the reading is the 5 of coins, right beside the 8 of coins and the 8 of swords. Could be seeing a lot of number 8s, but doesn't have to be. Okay, let me see. Okay, Hermit. Bottom of the deck, we have the King of Swords. Yeah, definitely. Look at that, Lover's energy. So, this is someone here connecting sa inyo in a heart space level. Lovers. So, puwedeng kayo na nitong person na 'to, puwede naman hindi pa pero malapit na maging kayo. Puwede rin naman mga babes 'no, na kayo na talaga 'no. So, just take only what resonates, okay? Yung iba puwedeng kayo na, yung iba puwedeng asawa mo na 'to 'no, or tinuturing mo na siyang asawa dito, just take only what resonates, alright? So, hi and hello there everyone. My name is Yan. Welcome new subscribers. Returning Istam buyers, thank you po sa inyong walang sawang love at support for me. At kung hindi niyo pa alam, meron pa tayong other channel link down below sa ating description box. So if interested, just click that link para mapunta kayo doon at araw-araw ay nag-upload tayo ng collective readings for all signs there. At yun nga natin, gender dito sa babae, lalaki, LGBT, lahat po ay welcome. Puwede rin pong i-switch ang mga roles dahil possible magkapalit-palit yan kasi general reading ito. And at the end of the day, lahat ay may free will na free mong gamitin anytime, anywhere. So,
Nakikita natin dito mga babes, no? Okay, timeless tayo dito So just take only what resonates. Ace of Cups and the Six of Cups energy. This is someone here na nakikita ko na maganda yung flow ng love and relationship sa inyong dalawa. With the Ace of Cups, pwedeng bago itong pag-ibig ninyo, bagong koneksyon. Yung iba naman, pwedeng hindi pa kayo, pero malapit na nga maging kayo. Yung iba naman, kayo na, no? So, this person right in here, no, meron din dito mga lumalabas na mga other energies or presence ng mga other energies like friends with the Three of Cups energy, family members, and yes, may mga close rin siya ditong relatives like baka mga pinsan itong mga lumalabas dito. However, pwede rin yan na mga ka-close niyang mga co-workers, okay? Then what about these people right here, no, na nagpa-pop out, no? Medyo kung sino tong person mo, medyo malakas yung energy na medyo overthinker siya, and more likely, mas negative yung naiisip niya compared sa positive. So, nakikita natin dito, no, na parang this person right here tends to overreact sometimes. That's what I'm picking up. And kung sino man ito 'no, madalas humihingi siya rito ng mga advices sa kanyang mga friends, sa kanya rito na family members, yeah, more likely relatives like pinsan, mga ka-close na mga pinsan, or puwede rin na mga ka-close na mga coworkers or even his or her high school, college friends, best friend, 'yan. So, lumalabas 'yun dito 'no, ay nakakaloka kasi every time na nanghihingi siya rito, mahilig siya manghingi ng advice. I do see 'no, na continuous ang communication niya with his or her friends, with his or her community, with his or her, soul tribe, okay. So, mahilig siya manghingi ng advice, but with the Eight of Pentacles and the very evident Five of Pentacles energy, 'pag binibigyan siya ng advice ng mga friends niya 'no, yeah, at first mga babes 'no, mag-a-agree siya dun, like ilang mga segundo after magbigay ng mga advices ng mga friends niya rito, magbibigay siya rito 'no, ng ng kanya ritong advice 'no, sa ng kanya ritong opinyon sa sinabi na advice ng kanyang mga friends. So, lumalabas rito mga babes na kung sino man 'tong energy na ito 'no, maganda yung pagkaka-advice ng mga friends niya, pero siya ito 'no, naku baka naman prig ano 'yan. Uy, alam mo okey yung sinabi mo friend, pero baka naman 'yan, see? Negatron. Parte ito ng mga Transformers 'no, pero hindi siya si Megatron, Negatron siya. So, nakikita natin dito naba-block na agad-agad with the Five of Pentacles energy kahit maganda pa yung binigay na advice sa kanya. Masyado kasi siya ditong nag-iisip, nag-o-over-assess, nag-o-overthink sa mga bagay-bagay, yung isip niya yung mas pinapairal niya rito, okay. At madalas bago siya manghingi ng advice lumabas pa dito 'no, that with the Seven of Swords to the Eight of Swords energy, bago pa siya manghingi ng advice mga mahal 'no, meron na siyang desisyon na nagawa. Meron na siya ritong gagawin talaga 'no, tungkol doon sa sitwasyon na hiningi niya ng advice sa kanyang mga friends 'no. So, ba't pa siya nanghingi ng advice? Kung meron na pala siyang desisyon 'no, paladesisyon din 'to, 'no. So, nakikita natin dito mga babes 'no, na yeah, puwede kasi baka minsan tinitingnan niya kung anong mas maganda, kung yung advice ba ng friends niya or sa kanya. Pero kasi ang nakakaloka rito ganito yung nature niya, natural na daw ito sa kanya na parang 'pag may binibigay hindi lang yung mga friends, families 'no, kahit ikaw alam mo rin 'to 'no, na parang everytime na nag-i-instill ng positive thoughts sa kanya, laging meron siyang balik na, "Eh, baka naman kasi ano, 'yan oh, 'di ba ano, negatibo siya, negative energy ang mas pinapairal niya rito, negative mindset agad-agad, 'no?" So, may energy rito mga babes 'no, na kung sino man 'tong energy na ito naka-connect ninyo, okay. Imbes na mapahinga rito yung jutak niya or hindi siya ma-stress sa isang bagay, nai-stress siya. Kahit na yung mga situations or circumstances ay small lamang, nagmumukha tuloy complicated kasi yung mind niya complicated, 'di ba? Yung maliit lang naman yung problema pero parang lumalaki, 'di ba?
So, parang kanta lang 'yan, 'di ba? Maliit na butas lumalaki, konting gusot gumagrabe, 'di ba? Gumagrabe, dumadami, bahala sila. Pero sa nakikita natin dito na itong person na 'to 'no, meron siya ritong sariling isip, meron siya ritong sarili 'no, na pagkaintindi sa mga bagay-bagay 'no. Pero yun nga, okey, dahil may energy siya ritong overthinker siya, kaya may tendency na lagi siyang nanghihingi ng advices sa kaniyang mga friends, sa kaniyang soul tribe, sa kaniyang community. Kasi kahit siya, hindi rin siya gano'n ka-sure sa kanya rito 'no, na desisyon kahit na meron na siya agad na desisyon bago pa siya magtanong or humingi ng mga advices sa kaniyang mga friends. Like let's say 'no, kunwari nagkatampuhan kayo. Ano kayang puwede kong ibigay sa kanya sis, kasi nagtatampo siya sa'kin ngayon, eh. Ano bang favorite niya? So, ano, favorite niya yung chocolates, 'yan. O sige 'di bigyan mo siya ng chocolate 'no, ay wag na lang pala yun. Alam mo yung gano'n, gano'n yung mindset niya, yung parang nakaisip na ng maganda ta's bigla siyang, iba na lang pala. Ano, lagi siyang may negatibong comment 'no. So, may energy rin dito mga babes 'no, na yung mga situations hindi naman malala 'no, lumalala kasi ang gulo niya. So, kung sino man 'tong energy na 'to 'no, yung mga friends niya kilala rin na ganito yung ugali niya. Kaya yung iba nanawa na magbigay ng advice. So, nakita natin dito 'no, na madalas kahit na siya ay meron na agad na desisyon sa kanyang isipan 'no, with the Nine of Wands and the Three of Swords energy, nakita ko rito madalas, okey, madalas 'no, anong anong isa pang term na puwede nating gamitin sa madalas, ibig sabihin oftentimes 'no, or parang palagi, in other words 'no, na nagkakamali siya dahil sa kanyang desisyon 'no, or dahil sa kanyang mga naiisip. Yun ang mga babes 'no, sometimes 'no, may mga magaganda rin na mga opinions, feedbacks, advices yung mga friends natin, yung family members natin, yung mga relatives natin 'no, our soul tribe, our community sa atin 'no. Okay, kasi nakikita ko dito 'no, that this person here, he or she, aren't sure talaga 'no, sa kanya ritong desisyon. That's why he or she is asking. Pero at the end of the day, yung sarili pa rin niya yung nakikita niya kasi ritong tama, 'yan 'no. Sometimes 'no, mga babes 'no, we need to admit na mas maganda yung advice ng iba. Kaysa sa sarili natin 'no. But definitely this person here maaaring ma-pride din siya at ma-ego lumalabas dito, okey? At nare-realize niya lang 'yan kapagka tapos na, 'pag nakita niya na yung resulta, nakita niya na yung outcome 'no, na, "Ay hindi pala maganda, mas maganda pala sana kung yung ginawa ko is yung sinabi nung friend ko or sinabi nung nanay ko or sinabi nung kapatid ko, sinabi ng pinsan ko, sinabi nung best friend ko." See? Or sinabi nung katrabaho ko 'no, yeah. Pero this person here will not tell it doon sa friend niya na, "Alam mo friend, tama ka pala, sana pala yung ginawa ko na lang is yung in-advice mo." 'Yan. So nakikita natin dito that this person here is someone na with the King of Swords and the Five of Wands energy, kailangan niyang i-cut rito, okey? Yung pagiging, kasi nagpa-process lahat ng desisyon niya sa brain lang, eh. Okey. So, hindi hindi balanse kapagka utak lang yung ginamit mo, okey, na, ah, ginamit mo sa pagdedesisyon 'no, patungkol lalo na sa inyo ritong love situation. Kasi with the Lovers card energy dapat balanse, King of Swords energy, balanse ang brain, balanse ang isipan at puso 'no, samahan na rin ng emosyon. Okay, sa pagdedesisyon hindi palaging utak ang labanan 'no, lalo na sa sitwasyon ng love. So, puwedeng everytime na kapag nagkakaroon kayo ng problema 'no, or puwede ngayon baka may tampuhan kayo or meron kayo ritong problem na dalawa 'no, at nanghihingi siya ng advice 'no, 'wag na siyang manghingi ng advice kung hindi rin naman niya pakikinggan ng mga friends niya. Hindi naman
naman sinabing gawin niya agad yung mga yun, puwede niya namang i-consider, 'di ba? Sa mga gano'ng klase ng energy, nanghihingi ka ng advice, nag-iisip yung tao 'no, ng matinong advice para sa'yo ta's bigla na lang sasabihin niya, "Hindi, alam mo pre mas maganda sana kung ganito, eh, 'no." Eh, nakaisip ka naman na pala ba't nagtanong ka pa? 'Di ba? And yes, 'no, ang mga hinihingi niya more likely na mga advices, especially yung iba kasi 'no, very heavy na ngayon 'yan. Yung iba, yes, puwedeng ito ay someone who's in love with you, baka puwedeng liligawan pa lang kayo or mag-e-express pa lang dito 'no, ng emotions and feelings at nanghihingi na ng mga tips and advices pero ayaw naman niyang gawin. 'Di ba? At yung iba naman puwedeng ito naman ay ang ex mo rito 'no, na na-realize na mahal pa rin kayo, gustong bumalik sa life ninyo, okey? Pero ang tigas ng ulo, hindi nakikinig sa mga advices ng friends, sarili pa rin niya yung pinakikinggan niya rito, 'yan. So yun yung lumalabas rito 'no. So when making a decision, first of all, kailangan mo na, magkaroon ng positive mindset para hindi ka rito ma-sway sa'yo ritong emotions 'no, kapagka ginawa mo na yung desisyon or yung action na gagawin mo, okey? Doon sa situation na kinakaharap mo, okey? And secondly 'no, kailangan hindi ka rito magpakain 'no, doon sa desisyon ng isang side lang or one-sided decision like gagamitin mo lang yung utak mo sa pagdedesisyon, hindi 'no, or gagamitin mo lang yung emotions mo alone sa pagdedesisyon, hindi. It must be in alignment or coherent 'no, the mind, the heart, your soul 'no. That's why make a decision using your intuition because you can never be wrong, 'di ba? So gano'n 'yun. Eh, itong person ninyo, sino man ito 'no, connecting sa inyo 'no, sa love, I do see that this person right here is someone na medyo negative siya, kailangan niyang bawasan 'yun. Masyado siya rito nag-o-overstress. May mga tao naman na willing ritong tulungan siya 'no, and yeah, hindi naman kailangan na gawin agad yung mga advices or tips na binibigay ng ating mga loved ones sa'tin 'no. Pero puwede nating pag-isipan, "Ay, oo nga 'no, tama nga naman si ate or si kuya or tama nga naman pala si friend." 'Di ba? Sa mga gano'ng klase ng energies, 'di ba? And from there makakakuha tayo rito ng sarili natin rito 'no na, magke-came up tayo sa isang desisyon na plakado, yung alam natin na sigurado, 'di ba? Yung magiging have yung resulta, 'di ba? So, I think this person here nangangalap ng mga advices patungkol rito 'no, sa situation yung dalawa. More likely baka may nagkatampuhan dito or nag-away kayo, 'yan, okey? So, puwede rin tayong makinig sa iba, okey? At huwag masyadong magpaka-nega. Kasi 'pag nega ang magiging kalabasan talaga ay nega. So, piliin nating maging positive. So, yeah, for the initials right here, ang dami, mukhang madami rito mga babes 'no, yung mga negatron, yung mga hakonik ninyo pagdating sa kanilang mindset. So, nakikita natin dito letters T, C, E, A, K, F, R, M, D, and last but not the least, we have the O, and I do pick up that if it's not O, it could be zero. So this person here needs to refresh or restart yung kanya ritong mindset, no? And turn yung mindset niya from negative to positive, okay? Para mag-benefit siya sa magiging outcome ng gusto niya ritong maging resulta. So yeah, these are all the messages again ni Miriana on me for the girls and Yana Duna for the boys. Sarang ngayon, love and light. Annyeong!